kung kanina pinag-usapan natin yung plataforma, no? Correct. Ngayon naman ay of course pag-uusapan natin ng napakahalaga pa rin pong usapin ang impeachment, mga partners, na bago po mag-recess ang session ng Kongreso ay inaprubahan po yan sa Kamara, itinansmit naman sa Senado, pero yun nga hindi na partner na talakay sa Senado dahil nag-recess na po ang session. Tama ka dyan, partner. Ayan, nasa linya na po ng ating komunikasyon, Attorney Cecilio Duca, ang isa pong constitutional law expert, at siya rin partner, ang Dean ng College of Law. Assistant Dean. Dyan po sa University of Makati. Attorney, magandang umaga po sa iyo. Welcome po sa Issue ng Bayan with Lisa Eden Jerome. Hi, good morning. Magandang umaga po. Good morning, Attorney. Hi, sir. Associate din sa College of Law. Yes. Opo, magandang umaga po. Pasensya na po, no? At talagang napakaagay na abala namin ng inyong oras. Anyway, Attorney, no? Dito po, yan nga po, ating pong pag-uusapan, ito pong controversial pa ring issue sa impeachment. At dyan po sa Senado, pinagtatalunan pa rin. Dahil salig daw po sa saligang batas, yung forthwith, dapat isagawa agad-agad ang ang impeachment dito po kay Vice President Sara Duterte. Totoo po yan. Ang sinasabi po dun sa Article 11, Section 3, Paragraph 4, na kapag yung articles of impeachment ay inendurso ng at least 1/3 ng miyembro ng House of Representatives, ipapadala sa Senado, and trial shall forthwith proceed. Ako, napakarami pong eksperto ngayon na nag-i-interpret niyan. Kaya lang po, pag sinabing forthwith, pwedeng sabing agad-agad. Kaya lang ito sa Constitution, walang nakalagay na period kung kailan ba talaga ito. Dapat ba ngayon na pagdala ba sa Senado? Ang sinasabi nga po ng Senate President, dinala nyo mag-aalas 5 na ng hapon. Ibig sabihin ba, magsisimula kami agad-agad? So yan po siguro, ang pangunawa natin dyan ay reasonable time. At ayon din po sa mga alituntunin o rules ng Senado kasi may mga rule-making power naman po ang bawat chambers ng Kongreso natin. Yun ba ang kadahilanan, Attorney Duca, kung bakit kinakailang i-interpret ng kataas-taasang hukuman ang napaka-iksing salita? Opo, kasi marami pong pakahulugan dahil ang tingin po ng Senado, hindi sila pwedeng utusan na agad-agad at meron din silang sinusunod na alituntunin. Kung sasabihin naman po ng House of Representatives, hindi, kailangan gawin nyo. May katwiran din naman po yung Senado siguro. Dahil ang sabi nila, inaabot kayo ng ilang buwan bago ninyo dinala sa amin. Pagtas nyo, mambandaliin nyo kami. So napakarami pong interpretasyon. Kung gaano nga po karami mga abogado, ganun karami yata ang interpretasyon. So ang tama pong mag-interpret nito para sa kalinawan ng lahat ay ang Supreme Court. Kaya lang po, hindi naman nagbibigay ng advisory opinion ng Supreme Court. Ang Supreme Court po ay a-action lamang ayon sa alituntunin kung may actual case or controversy na dinala ng mga proper party sa Supreme Court. Sa makatwid, Attorney Duca, dahil ang Senado ay isang continuing body, so ang impeachment na inihain ng Kongreso, ito po ay magpapatuloy regardless kung may election o wala. Tama po yun, kasi ang natatapos lamang po ang termino itong House of Representatives, natandaan ho natin sa ating sistema sa Ligang Batas, ang 12 miyembro po ng Senado ay nananatili ang termino at hindi natatapos kasabay nung 12 pa. At meron pong interpretasyon dyan, ang Korte Suprema noong 2018, yung Balag versus Senate of the Philippines, na ang Senado ay continuing body. So yung mga unfinished business, pwede nilang ituloy, pero itatrato po ito as if taken for the first time. Hindi ibig sabihin na nakuha namin, hindi lang namin tinapos, kundi uumpisahan namin. Kaya po, yan, subject na naman niya sa iba namang maraming interpretasyon na po pwedeng sabihin nila, pwede namin pakialam, pwede namin tapusin, o pwede namin simulan, or pwede hindi na namin pansinin. Kasi po, meron tayong tinatawag na separation of powers, so baka hindi naman pwedeng makialam ang ehekutibo at ang judiciary doon sa mga trabaho ng ating mga mambabatas. Oo, pero attorney, kung sabi nga, kung magsasagawa agad ng impeachment, kinakailangang magpatawag ng special session, Pero dahil election na po, busy-busy na yung mga kandidato natin sa pangangampanya. Do you think, magagawa pa ba yan?
Ang pinapatawag lang po kasi ang special session kung may mga urgent matters na kailangang gawin at hindi maaaring ipagpaliban. Tama po kayo na mag-eleksyon at marami po mga bagay sa Pilipinas na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Sabi nga, Attorney Duca, wait, there is more. Wala pa tayo dun sa exciting part. Pero ito na nga, yung inihain na po yung impeachment. Inaprubahan na sa Kongreso, yes, partner. At nakita nyo na po kung ano ang mga grounds. Meron po ba talagang substance? As an constitutional law expert, attorney, ano po ang inyong analysis dito? Mahirap pong maghusga sa panahong ito sapagkat hindi natin pwedeng pangunahan ang Senado. Pero ayon po doon sa mga nabasa natin na articles of impeachment, mukhang meron naman. Kaya lang po, kailangan nating bigyan naman ng due process yung tao, yung Vice President, para ipagtanggol naman ang kanyang sarili. Dahil ang sabi nga rin po ng Korte Suprema, accusation is not synonymous with guilt. Diba? Kaya nga nung mga nakaraang opisyal, ang dami niyong allegations, wala naman kayong alligator. Kailangan po pag may alligator. Sabi marami daw alligator dyan, no? Naglipa ng alligator. Anyway, sige, partner. Pero, attorney, paano po yun? Ang sinasabi ni Senate President Chis Escudero, after the SONA, maisasagawa po ang impeachment. Pero, syempre, iba na, no? Iba na yung mga senators na 12, no? So, sa tingin nyo ba, possible pa rin ba talagang matuloy ang regardless impeachment kung na sinong yan? mananalo, partner, at papabor o di papabor, attorney. Pwede naman po kasi nandun naman po yung articles of impeachment, bukas sa lahat, pwede nilang aralin, pwede nilang basahin, at magta-trial po sila, maglilitis. So mapapakinggan nila ang ebidensya na magkabilang panig para magkaroon po sila ng maayos na paghuhusga. Kaya lang po, siyempre, kailangan natin ng 2/3 vote ng mga miyembro ng Senado. Yan po sinasabi ng Article 11 ng Konstitusyon. Kaya po, ang kailangan nating numero ay 16. Kaya siguro po para magkaroon ng magtagumpay yung kanilang inihaing articles of impeachment, kailangan nilang makakuha ng 16 na senador. So kaya kailangan po magtrabaho silang mabuti para makuha nila yung numero. Pero sa line-up naman ng BBM candidates, no, mga partner, ay kung titignan po natin yung survey, mukhang majority naman dun. No? Kung pagbabasihan yung survey, kayo ba'y naniniwala sa survey? Ang pwedeng manalo, no? Kala ko alligator. Yes, attorney. Yung mga survey ko kasi ng mga nakaraang panahon, parang tama naman. Pero ako, mahigit 40 na. Hindi po ako natanong ni minsan sa mga survey na yan. Survey says. Attorney, aside Gandang umaga po sa inyong tatlo, sa mga kababayan nating nakikinig. tama po yan. Attorney Duca, aside doon sa impeachment na inihain, ay kinasuhan na rin ng criminal charge si BP Sara. Ito po ba ay isang makatwiran na gawin sa panahon ngayon? Well, sa tingin ko po, kung meron talaga namang prima facie evidence with certainty for conviction, reasonable certainty for conviction, yan po ang panuntunan na sinusunod ng ating mga taga-usig o mga public prosecutors, siguro kailangan i-file dahil kung meron namang ebidensya. At yun naman po pagpa-file ng kaso ay isang paraan para yung inaakusahan, katulad ng sinabi natin kanina, ay mapatunayan naman na walang katotohanan yung kanilang mga allegations. Sa tingin niyo po ba, nakikita niyo na may probable cause doon sa intensyon, doon sa motive, at kung ano-ano pang mga pwede na criminal act na nagawa ng BP? Well, wala ho tayong personal knowledge dun sa complaint, kaya hindi ho tayo pwede makapaghusga. Pero kung titingnan po natin yung mga video na napanood natin, ay baka nga. Pero titingnan pa rin naman ho natin yung iba pang mga ebidensya na ipipresenta naman ng kabilang panig, hindi ho tayo makapaghusga dahil hindi ho tayo korte at hindi ho natin nakita ng personal yung mga ebidensya nung nag-aakusa. Sa mga nakalipas pong impeachment trial, ano po, especially ni former Justice Corona at former President Estrada,
ano po yung lesson na mapupulot ng ating mga kababayan sa napipintong impeachment naman dito sa BP? Actually, partner, isa pa lang yung naging successful. Yes. Dahil nung panahon ni ERAP, di ba, hindi natuloy dahil EDSA Yes, nagkaroon attorney. ng kodita. EDSA 3 pala, 3. 2 and 3. Yes, Opo, ang isa po nating matututunan dito sa mga kababayan natin, yung Article 11, Section 1 ng Saligang Batas, that public office is a public trust. Na kapag ka ang taong bayan ay wala ng tiwala sa mga namumuno, ay wala na silang karapatan na okupahin pa ang posisyon. At sa mga kababayan naman natin, sa halalan po, iboto natin yung tama. Kasi kapag ka hindi po tamang tao yan, ay mapapahamak tayo. Ika nga, di baling mahulog ka na sa kanal, wag lamang sa isang tao na hindi naman ikaw ang tunay na mahal. Siguraduhin po natin na yung mga kandidato tayo ang minamahal. Tama-tama linawin yan, ko lang, attorney, partner Ed, sapagkat maraming taong fa-fall. Ika nga nyo, di ba, ay tama-tama, Valentine's season ngayon. Tama po yun. Kaya po, malapit na naman ang halalan, piliin natin yung mga tao na hindi lamang sikat, kundi yung may kwalifikasyon at yung mga tao na handang gumawa ng mga patakaran na nakakabuti sa bayan. Kasi po, yung naririnig ko na maraming kandidato, tutulong, gusto makatulong sa bayan, doon ho kayo sa lokal kasi diretso ho ang pagtulong doon. Ito ho kasi mga nasa national level, kayo po ang gagawa ng mga batas, ng mga patakaran na apektado ang buhay ng lahat ng Pilipino. Mahigit 100 milyon po yan, apektado ang buhay sa susunod na 3 o 6 na taon. Kaya siguro po piliin nating mabuti yung may mga tamang kwalifikasyon at hindi lamang yung mga sikat at magagaling sumayaw at kumanta. Correct. Oo, mga partners, sinawin ko lang nung panahon pala ni President ERAP, nagkaroon ng people power. Yun. Kaya hindi natapos yung impeachment, attorney, no? So, nung panahon pa lang ni Justice Corona, doon pa lang po yung unang impeachment, no? Na nangyari. And supposedly, ito po yung pangalawa, no? Sa kaso naman ni Vice President Sara Duterte. Tama po yun. Kasi kay Justice Corona po talagang umabot sa botohan at ang bumoto po para tanggalin siya ay 20. At 3 po ang bumoto para hindi siya tanggalin. Yung po ay Senator Miriam Santiago, Joker Arroyo at yung ating Pangulo ngayon, Senator Bongbong Marcos. Nakikita niyo ba yung senaryo, attorney, na posibleng mangyari or maulit yung nangyari po noon nung panahon ni President ERAP na natanggal po, no, dahil sa people power, hindi naman dito sa impeachment, no? O ano po kasi yung po nakikita noon, niyong senaryo na posibleng mangyari, attorney Duca? Ang nakasalang po kasi noon ay ang Pangulo. So kaya pag nawala po yung Pangulo, talagang automatic yung pangalawang Pangulo ang papalit. Ngayon po naririyan ang Pangulo At ang subject lamang ay ang pangalawang Pangulo. So kung titingnan po natin ang ating saligang batas, wala naman talagang masyadong trabaho ang pangalawang Pangulo, kundi yung manalangin gabi-gabi na maganda na ang kalagayan ng panahon ng bayan kinabukasan. Ayun. Pero dito, sakaling magtagumpay ang impeachment, ang posibleng pumalit ay si Senate President Jesus Cordero or si House Speaker. Is it automatic, attorney? Or si House Speaker yung succession na tinatawag? Nakalagay po dun sa ating Saligang Batas, Article 7, na kapag ka nabakante ang opisina ng pangalawang Pangulo, ang Pangulo po ay magnonomina. Pipili siya ng isang miyembro ng Kongreso, maaaring senador, maaaring congressman, at kailangan po ito ng confirmation ng majority vote ng miyembro ng House of Representatives at ng Senado voting separately. Hiwalay po ang pagboto nila. Katulad na nakita natin ng panahon ni ERAP, nabakante yung Vice President dahil umangat yung Gloria Arroyo, pumili po siya ng isang senador at ang senador pong pinili niya ay si Senator Teopisto Guingona. At naputuhan naman po ng mayorya ng bawat kamara at yun po siya ang nakumpirmang pangalawang Pangulo. So maliwanag na hindi successional rights ang pagpapalit. Depende pa rin sa Pangulo. Maliwanag po yun sa Saligang Batas na ang Pangulo po ang pipili na kahit sinong miyembro ng Kongreso. At kailangan po ng confirmation ng mga miyembro din ng Kongreso. Okay. Attorney, any parting message? Ay maraming salamat po sa pagkakataon na maipaliwanag natin ito sa ating
mga kababayan, at kung gusto po nila ng mahabang talakayan tungkol sa impeachment na ito, ay pumunta po sila sa CD Duca Law YouTube channel at marami po silang matututunan. At ganun din po, binabati ko yung aking may bahay na nakikinig po at ang mga kasamahan natin sa School of Law ng University of Makati. Okay.